Good evening, everyone. Today is my 40th day of improving my communication skills. Wow, grabe, pang 40 day na siya. Dalang, nagdulong. And obviously, subuong may klase kami and we discuss regarding about sa government auditing, pati ang importance ang pagiging responsible, accountable, kag liable, liable when it comes sa pag process, present and submit kag execute sang government funds. And I actually learned a lot about that. Kagina thankfully I stay consistent when it comes sa akon nga recitation, kay I feel like amo na ang goal nga ako nga i-pursue subong nga dapat in every subject, as long as required siya bala, or yes, required siya, as much as possible maalsa ako kamot kag ma-oral recitation gidya. Kay dako siya nga daan nga bulig, kag part man na siya sang amon nga grading system subong. Kay may gina-aim gid ko yung nga grade, and that's the reason why I want to work hard more kumpara last year. I want to do everything in my power and capabilities and knowledge and potential, everything, and competence to actually do well sa akon nga academic activities, project, everything. That's why even though ginaako ko subong nga ara magyapon ang anxiety, but then hindi na siya ilog kalala sadto nga subong niya nakokontrol ko na siya, kag yes, that's the most big achievement or important part man sa akon, ang I'm able to control my weaknesses. Kay syempre nga daan, that is something nga hindi ko madula eh. That's why kung piliton ko na nga dulaon, it will be really impossible. But I have the power, the authority to control it. Amo na. Kag amo na subong akong ginhimo. And kagina sa aga, there's a really interesting event. Tungkol ini siya sa akon nga manghod sa ila school. Grabe ito akon nga ano to silaw, pangakig kag warning. Nagatagid ko yung warning sa mga very few people, duwa sila nga daw constantly nga bully sa akong manghod. And thankfully kagina sa pagsulod ko, sa pag-umpisa ko gidyawakal, batsyag ko gidyang pangurog sa akong boses kag sa akong lawas. But then thankful gid ko sa mga classmate ni Mika, sa mga estudyante, kay very cooperative sila kag namatigid sila mayad sa akon. That's why I'm able to compose myself and be more confident sa kung ano ako nihambal. And that's also the main reason why I effectively and efficiently deliver my words. Kag subong ging kamusta ko akon manghod kung kamusta iya adlaw, and she says that it's a great day man sa iya kumpara sa to nga halos ya kada adlaw ya kung kamustahon ko sa balo man ang feeling nga may mga bad news gid sa, to the point nga ginahambalan ko nga Mika, hindi na ako pagsuyay sa mga bad news, kay do adlaw-adlaw na lang. I don't really like that kind of negativity. But subong happy gid ko kay good news ang iyaging hala sa akon, and I'm thankful man nga I'm able to help her, at least nga mabatyagan niya kag makita man sa iya mga classmate nga may naga-depend sa iya. Kag naghinulsol gid ko ya sang time nga natapos ko na to, kay dapat dugay ko na naging obra, but then sadto gani ilog sa akong ginhambal, hindi pa ko masyado bala kasi nga tawo nang keep in word bala nga kung promise, isa promise, hindi pa ko ilog sina sadto. I
I take lightly gid siya sa mga promises kag gisaway ko na siya ginatupad. Pero subong since I'm practicing to be more to be to do kung ano ako niya ginapromesa regardless of my situations or current feelings kag mga justifiable excuses, I most do it kag thankful gid ko kay ging obra ko gid kagina nga magkadto gid sa eskwelahan nila, and that's the reason why nga ginapangamoy oged nga ang magiging last school year ni Mika sa iya elementary days is magiging okay kag worth it. Amo lang gid akong gina-wish. But then may concern lang ko to sa isa niya ka classmate atong gabuli siya kay I don't know why hindi man ko sure pero may something gid sa iya kagina kay even though I warning, nag-ano gani na, nang ako na aura, bala kagina is, ginpakita ko ginang, gani tawag siya na, dominate ko wala sila kagina, nga, dapat respetohon kag kadlokan gid ko nila kag pamatian gid dapat nila kon word, but then atong specific girl nga naga constantly bully kay Mika, kibot ko yung siya samtang gawakal ko gapatawa siya tapos nagbinotig pa siya kag kasi gapakita sang ba yung konsensya nga ginatawag kumpara dito sa isa nga okay katuya sa isa ya kay gapak nagtangis to siya kag kita kuman nga guilty man siya ging obra, but then kibot kit kuya sa behavior sa tong babae sa tong girl. That's why daw medyo delikado gito klase nga bata magdako. I don't know lang kung pero siya the type of person nga sanay na bala magbutig kag yung type of bata bala nga sanay na magbutig kag naka-experience na sa nga kaya niya bilog-bilugo ng isa katawo, as in niya the audacity amo na nga ging throughout sa ako naging conversation sa iya mga classmate ging tinulo ko gid sa ging pakita ko gid sa iya nga ang iya ginahimo is something nga hindi niya dapat pag anuhan lang wala akong kutaw-kutaw bala kay seryoso gid ko sa akong gihambal kagina kag ilogan sa akong ginahambal per me nga promise is a promise, meaning kung ano to akong ging buyan nga tinaga kagina himuon ko gito. Yeah, but hopefully tani hindi to matabo nga magliwat bala siya gid specifically, although di ko man na mapunggan kag hindi ko man sila gusto piliton, but then ginahope ko gid nga tani hindi na matabo, pero kung matabo man kundi wala ko choice kundi to do what it needed to do. Gasala-sala na akong English grammar. I mean, to do bala kung anong dapat himuon. Yeah. Kag after ko sa to istorya sa nila sa ila kagina pagpuli ko di sa balay gid thankful gid ko ya kay na deliver ko gid sang mayad ang akong gusto ihambal kag naman na medyo proud man ko sa akong kagalingon kay ang skills bala nga akong gina-importance sa buong ang communication skills really helped me a lot. It really helped me a lot nga hindi mag-stumble bala sa akong words kag throughout sa akong naging conversation dito sa ila kagina dire-diretso lang, which is help them to understand kag gadyang maging cooperative sila sa akon. I think that's all for today. Ang natabo sa eskwelahan naman akon is nothing usual, but kibot gid ko ya kagina wala pa ko kasaka sa room pero gi-inform ako sa akong mga classmate nga ging lista ako sa basketball. Nakibot gid ko naman ging lista ko kay way mako bala nag-apply or something, pero siling gani nila ang teacher gid namon bala sadto sang second year
sa PE amo to sa kuno nagdista sa kon kay kulang bay sila sa player kag kinanglan nila sang more player kag syempre representative man from samon department kay I think sa subong nga intrams ang College of Management amo na siya ang mga student do ay masyado ga nagparticipate sa intrams but then mga co-ed mga siyat BIT do amo na sila ang laban nga ara dito pero ang CM do gamay lang that's why they are really encouraging man understand ko man na siya but then paano naman kuya I have the right to refuse man regarding sina kay una wala ako kabalo kaduwa hindi man ko kabalo mag basketball alang-alang pahuyan ko to kon ko gilingon kag isa pa kita ko man physically sa kon self nga hindi ko masyado kadalagan di ko kadalagan bala tudo kag may problema gid sa akong tuhod kay hindi siya masyado stronger bala kumpara sa requirement sang isa ka basketball player kay mostly nga daan kung basketball player kung gahampang basketball more on sa tiil ginaya magliko-liko ay hindi ko na I mean, why ko man gina-discourage or gina-doubt gid daso na concept pero since gintistingan ko na nga daan akong limit when it comes sa akong physical strength amo na nga medyo sure man ko nga though hindi ko gid masyado makaya pero kung desidido gid man dabi no choice na nga need gid sang player siguro i-try ko lang hinyuon ko lang nga mag-try lang ko practice kag kung makita ko gid nga daw alang-alang kag hindi ko kaya dira na ko ma-back out kay do may part mga daan sa akon nga daw na curious man ko kung paano magampang basketball kag daw may part man sa akon nga gusto ma-experience ina kag ang opportunity nga ini daw it really helped me to experience that kind of thoughts man gani I will not refuse it I will actually grab it tapos i-test ko kung kaya ko kung hindi ko kaya syempre i-set aside ko but kung kita ko man nga okay man kag kaya man kundi go yes kag the quote that's all for my personal life there's nothing much happen man I hang out sa kon mga college friends kag mapuli na ko tani kag ginasod to but then inakat ko nila tambay sa isa na kon ka group of friends ka boarding house kag okay man story na kami parte sa mga subjects personal lives etc. And the quote of the data is always take the risk. Always it simply means nga kung bala mo lang si mo kagalingon nga may potential ikaw or capable ikaw to do something nga daw medyo risky then take it as long as hindi na siya makakasira gid fully sa imo pagkatawo or hindi ka man wala mapriso or mabuang or nano padira nga mga negativity nga pwede makasira sa imo kagalingon or sa iban nga tawo then take it kay opportunity doesn't come gidya in a safe or comfortable zone it comes when you take a risk that's why amo na